Ang maaasahang talong po ang isa sa mga bida sa ating ulam ngayon. Mga kaibigan, dalawang ulam po mula sa talong ang aking ipakikita sa inyo. Huwag po kayong magugulat ha. Medyo kakaiba po ang pagluluto ko ng ating talong. Pero alam ko, magugustuhan nyo po. Nakita nyo naman, hiniwa ko lang po ng kudra-kudra ng maliliit at ato ipiniprito ngayon. Nilagyan ko po ng konting asin, konting paminta, nanunuyo at nilagyan ko po ng konti pang cooking oil. Iprito-prito natin yan. Pagkatapos po, pag tostado na, ilagay na natin sa pinggan. Yan po ang umpisa. Giniling na baboy, hilaw pong longganisa ang ilalagay natin o bratwurst dito po sa Amerika. Tanggalin po natin ang supot at pagsamahin po natin. Maliit na piraso ng siling pula na hiniwa ko po ng maliliit. Dahon ng celery, wansoy o kinchay. Ilagay po natin dito sa ating giniling at saka sa longganisa. Pagkatapos, lagyan po natin ng carrots, lagyan po natin ng breadcrumbs, isang itlog, konting asin, at pamintang durog. Lagyan po natin ang ginayat na keso. Grated parmesan cheese po ang aking ginamit. Maglalagay din po tayo ng fresh milk. Kahit evaporada ay ayos na, 1/4 cup po. Tsaka po natin ilalagay yung ating piniritong talong. Dapat po ay lagyan natin ng konting cooking oil para hindi po matuyo. Malinis po dapat ang kamay. Haluin po natin yan, i-divide sa dalawa. Pagkatapos ay bilugin. Pagkatapos po ilagay natin sa isang tray na malinis. Ilalagay po natin yan sa ating refrigerator ng mga isang oras para po tumigas-tigas ng kaunti. Konting mantika lang po ang ilalagay ko. Pagka mainit na mantika, isa-isahin na po natin itong ating bola-bolang ginawa. Paraan po kasi ng pagluluto natin ng tortang talong ay karaniwang kumakain. Gumagamit po tayo ng maraming mantika. Nakita nyo ba konting mantika lang ginamit natin, katitik. Ganyan na po ang itry nyo at ng konting mantika lang ang inyong magamit. Tamtaman lang po ang apoy at habang niluluto nyo ay pagulong-gulungin nyo po para nang sa gayon ay yung lahat po ng paligid maging mapula-pula at maluto ng kaunti. Pwede nyo pong lutuin to all the way hanggang sa matusta't maluto. Pwede nyo rin pong ilagay sa air fryer o sa oven, 350 degrees Fahrenheit for about 20 minutes para po talagang maluto. Nasa sa inyo na po yun kung ano ang gusto nyong gawin. Ito naman po ang gagawin natin dito sa isang bahagi ng ating giniling na may talong. 2 kutsarang cornstarch. Haluin po natin yan. Basain nyo po ng konti yung kamay nyo. Kumuhit kayo ng kapraso. Pagkatapos pahabain nyo na parang langgunisa. Tapos tusukin po natin ang kawayan na pang-ihaw. O ganito po, ilalagay ko muna sa freezer ng tumigas-tigas ha. Kalahating oras lang po'y ayos na para pag ipinrito, hindi po nadudurog habang iniihaw. Isang malaking patatas na hiniwa ko po ng malalaki. Ganyan rin kalalaki Iprito po natin yan. Sasama ko na rin po itong isang maliit na carrot. Hindi pa po lutong-luto ang ating patatas. Lalagyan ko po ng konting mantika at matutuyo. Saka ako na po isasama itong bawang, sibuyas. Lalagyan ko po nito, Worcestershire. Pampaalat, toyo. Nilagyan ko lang po ng tubig yung ating cornstarch na natira dito sa ating malukong. 2 tasa po Lagyan na po natin ng pamintang durog. Kung ano man pong dry herbs meron kayo, lagyan nyo. Ako po'y laging naglalagay ng oregano dahil ito po'y meron ako. Chinek ko po, malambot na yung ating patatas. May konting siling pula po ako, nilagay ko na rin. At itong ating wansoy. Kahit anong berde meron kayo, ilagay nyo para magandang tingnan. Haluin po natin yan. Papatayin ko na po yung apoy Lalagyan ko po ng konting mustard, 1 kutsara. Hahaluin ko po. Patay na yung apoy niyan Kapag ka po malamig na, lagyan na po natin ng mayonnaise. 2 kutsarang malalaki. Haluin po natin. Kinakailangan pong malamig-lamig yung inyong sabaw dahil po mamumuo yung ating mayonnaise. Lagay na po natin itong ating mangyari. Haluin nyo na. Kung gusto nyo pong lagyan ng konting sabaw sarsahan kayo na po ang bahala. Umiisip lang po ako ng ibang luto ng talong para naman makiliti yung isipan nyo na bukod po sa torta o pinirito, binagoongan na may talong, pwedeng ipanghanda ang talong. Ang bango po ni Re. Amoy na amoy ko na. Parinin na. Ito na po. Ang pangalawang ulam naman po ang estimahin natin. Narito po pagkagaling sa freezer.
Mas mainam talaga kung iihaw nyo po. Kung meron po kayong maliit na ihawan na ganire na pangloob ng bahay o kahit naman yung malaki sa labas, pwede nyo pong gamitin yun. Basta painitin nyo po tsaka nyo i-coat ng cooking spray para hindi po manikit. Siyempre talong yan, di po ba gusto natin inihaw? Pero kung wala'y kawali, ayos na rin po. I-brush po natin ng konting mantika. Ang pag-iihaw naman po depende sa laki at sa haba ng iniihaw nyo. Basta paikot-ikutin nyo po at siguraduhin yung luto yung loob bago nyo tanggalin sa ating ihawan. Dapat po hindi na nadudurog at matigas na pagsipit nyo nung inyong talong. Kapag malambot pa, ibig sabihin hilaw pa po yun. O bagong paandar to, tignan po natin kung ano masasabi natin dito sa bagong luto ng ating talong. Naku po. Ayos! Aba, ang sarap. May sinasabi mga kaibigan, no? Tignan nyo nga. O, ito naman ang subukan natin. Konting ginayat ni repolyo, verde po at pula. Meron kasi ritong pulang repolyo tsaka konting carrots. Katitik ng mayonnaise. Dalawang maliit na flour tortillas po, yung pang tacos. Ilagay po natin yung ating repolyo. Tapos po yung isa ni Re. Diyan po natin ang tinunaw na keso na may kasamang gatas. At tapos po yung konting salsa. O de syempre po itutupi natin at kakainin ko sa harapan nyo. Naku po, ang sarap. Ibang luto ng talong. Bihira naman po ako magyabang sa mga niluluto ko. Huwag niyo pong palalampasin to, ha? Talong. Nakakayaman naubos ko po sa harapan niyo. O nagustuhan niyo po ba? O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Mag-iisip ako nung masarap, murang mga ricado at madaling lutuin. Ayos! Ron Bilaro po.